Okay, magandang araw po sa inyong lahat, mga minamahal kong mga kababayan. Muli po, nandito na naman po yung lingkod, Epifanio Labrador, dito po sa ating programa, ang Reaction Mo, Birata po. At syempre sa ating pagpapatuloy, binabati muna po natin ang ating minamahal na Pangulong Ferdinand Marcos Jr., maging ating minamahal na House Speaker Martin Romualdez, maging ating minamahal First Lady Lisa Araneta Marcos, maging ating mga kababayan sa abroad, maging mga kababayan natin Luzon, Visayas, Mindanao, ng mga Epifanio supporters. Magandang araw po sa inyong lahat. Okay, mga minamahal ko mga kababayan, pag-uusapan po natin yung mga taong naging pambato po ni Rodrigo Roa Duterte nitong katatapos lamang na halalan na natalo na nga, kinarma pa. So sino-sino pa sila o sino-sino ba sila, sorry, no? So umpisahan po natin dito po kay Willie Rebillame, no? So kilalang-kilala naman po ng mga Pilipino, Luzon, Visayas, Mindanao, maging sa abroad, ito pong si Willie Rebillame. At alam natin na maraming taga-subaybay, supporters, at marami siyang natutulungan. Totoo naman yun. Hindi natin yun maikakaila. Pero bagamat siya ay may naitulong sa ibang o sa ilan nating mga kababayan, pero mas malaki po ang nagawa niyang kasalanan sa mas maraming Pilipino, no? So kung tutusin, kung isipin po natin, diyan po sa kanyang programa, diyan po sa kanyang show everyday sa Channel 5, kung di ako nagkakamali, bagamat siya ay tumutulong tulad ng sinasabi ko, mas malaki naman po yung kinikita niya mula sa kanyang mga sponsor everyday. No, ibig sabihin, pag namigay siya ng halimbawa, namigay siya ng 200,000, ang kinikita niya po sa araw na yan ay hindi lamang po mga pagpalagay natin 10 o 15 million a day, di ba? So mas malaki pa rin po yung kinikita niya, o sa madaling salita, pinagkakakitaan din niya yung mga tao. Kasi kung walang tao, wala din siya, wala siyang kikitain. So ibig sabihin, kung ano man yung ginagawa niyan ay meron kapalit, no? So hindi natin matatawag na public ano talaga yan, dahil yan isang programa na kung saan kumikita siya. Hindi siya yung nagpapaluwal lang ng pera mula sa bulsa niya para ipamigay, na masasabing lugi siya. Hindi, sa halip kumikita siya. Wala yung pinagkaiba sa content creator, no? Kita niyo yung mga nasa kalsada, yung namimigay ng pera kunyari, pero ang hindi alam ng mga kababayan natin, syempre matutuwa tayo, ilalike natin, i-share natin, o i-subscribe natin, panunuorin natin, o di ba? So hindi alam ng mga kababayan natin na mas malaki yung kinita nung content creator kaysa doon sa tinulungan ng content creator. Kumbaga ginagamit lang nila yung tao na yon para kumita sila. So ito, dumako na tayo pagdating sa politika. Ang expectation po kasi ng mga Duterte, no, na kapag si Willie Rebillame ay pinatakbo nila, kung maalala ninyo, nung mga nakaraang taon pa, hindi ko alam kung anong petsa, anong taon yon, meron po akong napanood na ayaw ni Willie Rebillame sa politika. Dahil sabi nga niya, wala akong alam sa politika, wala akong alam. So inamin niya na wala siyang alam. So naging honest siya. Natuwa nga tayo kahit pa paano naging honest eto pong si Willie Rebillame. Pero nung itong ano na to, taon na to, bigla na lamang pong naisip niya na tumakbo. Kung tama po tayo, dahil sa kinausap po siya ni Rodrigo Roa Duterte, no, at ni Sara, lalong-lalo na nung nabalitaan nakita nilang tagilid si Sara sa impeachment, no? So kinausap ni Duterte si Willie Rebillame na masugid niyang tagahanga, masugid niyang taga-suporta.
Siguro iniisip ni Duterte na pag pinatakbo natin si Willie, malaking impacto. Hakot tao ito, hakot botante ito, no? So, eto na. Di tumakbo na nga si Willie Revillame na dati nang nagsabi na wala siyang alam sa politika. So, nakalimutan niya yon. So, binawi niya. So, doon pa lang wala na siyang paninindigan. Di expectation ng mga Duterte na mananalo tayo kasi maraming supporter si Willie Revillame, no? So, yan ang expectation talaga ni Duterte, maging ni Sara Duterte. Kaya nga nasabi ni Robin Padilla na walang dahilan para matalo tayo, no? Straight vote, sabi niya ni Robin Padilla, straight panalo lahat ng Duterte. So, nanggaling yung kay Robin Padilla, wala daw dahilan para matalo ang Duterte. Kasi, ang iniisip din ni Robin Padilla na, kasama namin si Willie Revillame. Milyon-milyon ang nanonood, milyon-milyon ang supporters, milyon-milyon yung libo-libo yung natutulungan niya. Yan ang ano ni Robin Padilla. So, ang hindi alam, o baka nakalimutan lang nila, syempre alam niyo naman, lumilipas ang panahon, umiikot ang mundo, baka nakalimutan ni Robin Padilla, ni Sara, ni Digongyo, na dito sa programa natin, inilabas natin yung tungkol sa pagpapasira ni Duterte sa ABS-CBN, na kung saan kasabwat dito ito pong si Willie Revillame. Kung maalala ninyo, di ba, hindi sana siya aalis doon sa Channel 2. Kaya lang, sa sobrang kayabangan kasi ni Willie Revillame, nagbitaw siya ng isang salita. Sabi niya, sige, pipiliin ko kayo. Kasi may isang direktor doon na nakaaway ni Willie Revillame. Di naghamon si Willie Revillame, nag-ala Duterte. Sabi niya, sige, pag hindi niyo pinaalis yung direktor na yan dyan dito sa ABS-CBN, ako ang aalis. Siyempre, nagyabang si Willie Revillame, kasikatan ng programa niya. Kasikatan pala ng show niya. So lumaki yung ulo. Akala niya, mapapasunod niya yung ABS-CBN sa kagustuhan niya dahil sikat siya. Kumbaga, parang lumaki yung ulo niya ba? Dahil sa ang daming naging sikat yung aminin natin. Maraming nanonood sa channel to dahil nag-aabang dun sa show niya. Ang hindi niya alam, matalino ang channel to At saka, hindi naman bobo para sumunod sa kagustuhan ng isang taong lumalaki na ang ulo. Siyempre, walang dahilan para paalisin nila yung direktor na yun, na gusto niya paalisin nga sa channel to. Hindi pinaalis. So ngayon, pahiya ngayon si Willie Revillame. Malaking kahihiyan para sa kanya yun. Dahil hindi siya pinakinggan Akala niya dahil sikat siya, dahil nagbo-boom yung programa niya, lahat ng gusto niya masusunod. So sa madaling salita, dahil hindi nasunod, kailangan tuparin ni Willie Revillame yung pangako niya na kapag hindi pinaalis ng Channel 2 yung direktor na gusto niya paalisin, siya ang aalis. So sa madaling salita, lumayas si Gago. Lumayas yung Tolonges na lumalaki na yung ulo dahil sa kasikatan. Di sa madaling salita, kung di ako nagkakamali, lumipat si Willie Revillame sa Channel 7. Ayon lang po yan sa pagkakaalam mo, Channel 7 pa o Channel 5, kahit saan doon, basta lumipat siya. So sa madaling salita, ayun, lumipat na. Nung nanalo po si Rodrigo Roa Duterte bilang Pangulo ng ating bansa, lumapit po yan si Willie Revillame kay Digongyo. Lumapit, sumipsip, kinausap. Doon sa kanyang paglapit at pagsipsip kay Rodrigo Roa Duterte, ang kanya pong palang pakay ay para hilingin sa amo niyang si Rodrigo Roa Duterte na kung maaari, di ba,
ipasira ang Channel 2 na kung saan napahiya siya. So, anong ginawa nila? Gumawa po sila ng issue. Naalala ninyo ang ginawa nilang issue, yung hindi pagpapalabas ng advertise ng Channel 2 kay Rodrigo Roa Duterte. Na kung tutuusin, maliit na bagay yun at hindi dapat palakihin yun at pwedeng pag-usapan yun. Madadala sa areglo yun, madadala sa usapan yun. Pero bakit sinadya na palakihin ni Rodrigo Roa Duterte yung issue? Dahil sa nagbigay si Willie Revillame ng malaking pera kay Rodrigo Roa Duterte para gamitin yung kapangyarihan ni Rodrigo Roa Duterte para tanggalan ng prangkisa ang Channel 2. So okay, nagamit na ni Willie Revillame yung kapangyarihan nung amo niya na si Digongyo. Sa madaling salita, dahil sa galit ni Willie Revillame sa Channel 2 o sa may-ari ng Channel 2, ang alam ko Lopez ang may-ari niyan, hindi na inisip ni Willie Revillame na libu-libong mga manggagawa o libu-libong mga trabahante ng Channel 2 ang gugutumin niya, ang tatanggalan niya ng trabaho. Hindi inisip ni Willie Revillame na libu-libong pamilya ang pinahirapan niya. Tinanggalan niya ng pag-asa na kung saan yung iba nga doon kung maririnig din yung testimonya, yung iba namatayan ng pamilya dahil nawalan na sila ng trabaho, wala na silang pang-sustain, pambili ng gamot. Yun ay dahil sa kagagawan ni Willie Revillame, dahil sa kanyang kahayupan, dahil sa galit niya sa may-ari ng Channel 2 at dahil sa napahiya nga siya. So sa madaling salita, maraming naapektuhan, malaking kasiraan, malaking kawalan ang nawalan, malaking bagay ang nawala para sa mga trabahante ng Channel 2. Habang si Willie Revillame ay lumalaki yung tiyan sa kakakain, pagpapasarap sa buhay, hindi niya inisip na may mga kabataan doon, may pamilya doon na nahihirapan noong panahon na lalo na't may pandemic. So, akala ni Willie Revillame walang magiging sukli yun. Akala niya okay lang yun. Walang kabayaran yung ginawa niyang yun. So lumipas yung panahon, ito na nga, tumakbo siya. Iniisip ni Willie Revillame ng mga Duterte na mananalo si Willie kasi sikat Chupoy. So ano ang naging resulta? Natalo po siya. At kung makikita po ninyo, pagkatapos na natalo si Willie Revillame, nagpalabas po siya ng video na kung saan nanunumbat doon sa mga Pilipinong, alam niyo na, di ba? Nanunumbat siya. So, pinakita niya yung totoo niyang ugali, yung kalaswaan ng ugali niya. Doon pa lang sa pangangampa niya, makita niyo may lumabas na video na para bagang hindi niya gusto yung ginagawa niya. Pag binabato niya yung pinamimigay niyang damit, pagka medyo alanganin pa yung mga Pilipino, sisigawan niya. So, sa mga nangyaring ito po ay masasabi nating karma. Karma sa ginawa ni Willie Revillame sa mga Pilipinong tinanggalan niya ng trabaho sa Channel 2. So, ibig sabihin, kahit gaano ka kasikat, gaano ka kayaman, darating yung punto na kakarmahin ka. Nakuha ninyo mga kababayan, kahit gaano ka makapangyarihan, darating yung oras na kakarmahin ka, pagbabayaran mo yung ginawa mong kasalanan. So sa madaling salita, sa mga pambato po ni Rodrigo Roa Duterte na inaasahan niya sana na magiging senador, na magiging katuwang kakampi ni Sara o magiging isa sa magiging hurado doon sa Senado sa impeachment complaint laban kay Sara, hindi po nanalo si Willie Revillame. Dahil bakit? Alam ng lahat na ang magiging trabaho lang ni Willie Revillame kung sakali man na siya ay manalo, walang iba kundi maging protector ng isang babaeng magnanakaw sa pera ng taong bayan. So, sa madaling salita, kung ako po tatanungin ninyo, lahat po ng may galit kay
Willie Revillame na trabahante ng Channel 2. Pamilya nun, kamag-anak nun, lahat po yun ay hindi bumoto sa kanya. At yung iba pa nga doon nagkwento pa, huwag iboto yan, walang niya yan, hayop yan. Dahil lang sa galit niya sa mga Lopez, dinamay kami. Hindi niya inisip na ano. No? O, so, sa madaling salita, natalo si Willie Revillame. Okay. Dumako naman tayo doon pa sa isang sikat. Katsupoy din. Sabihin na natin, dating Katsupoy. Si Philip Salvador. Di ba? Si Philip Salvador. Akala ni Philip Salvador, mananalo siya. Dahil una, iniisip niya, sikat ako. Dati akong action star. Kilala ako na magaling makipagsuntukan. Kilala ako sa rules ko, sa pelikula na mabait, mapagmahal, totoo, makatao, makadiyos. Yan ang papel niya, yan ang rules niya. So, iniisip ni Philip Salvador na hindi ako matatalo, lalong-lalo na ang mga kasama ko, mga sikat, si Willie Revillame. Siyempre, isipin ng mga tao, kasama ko si Willie Revillame, o kasama ko si Robin Padilla, isipin ng mga tao na, di ba, mabait din ako. Nakalimutan yata ni Philip Salvador na ang mga tao ngayon ay hindi na tulad ng tao, yung isipan ng mga tao ngayon ay hindi na tulad ng kaisipan ng mga tao noong unang panahon. Habang tumatagal, baka nakalimutan ni Philip Salvador na habang tayo ay pa-high-tech ng pa-high-tech sa ating mga kagamitan, tayo, ang utak ng mga tao ay pa-high-tech na rin ng pa-high-tech. Advance yan. Matalino na yan. Alam na nila kung anong ginagawa nila. So, masyadong nag-expect si Philip Salvador. At syempre, ganoon din ang mga Duterte. Expectation nila na mananalo si Philip Salvador dahil ang mga umaalalay sa kanya ay si Robin, na kumbaga ay talagang best friend ni Philip Salvador. So, nakalimutan yata ni Philip Salvador na meron siyang sinabi noon nung panahon na si Digong niya pa ang Pangulo. Anong sabi niya? Mamatay kayo. Hindi pa siya tumatakbong senador noon. Kumbaga, doon pa nag-uumpisa pa lang siyang sumipsip. Nag-uumpisa pa lang siyang dumila o maging balalay ng mga Duterte. So, nakalimutan yata niya na meron siyang itinanim na tandang-tanda ng mga Pilipino. So, sa madaling salita, dahil nagtanim siya ng hindi maganda sa isipan ng mga Pilipino, ayun, balita ko, nung umuwi dun sa bahay nila, sa bahay niya, halos hindi nakatulog, uminom ng uminom at hindi matanggap yung kanyang pagkatalo. No? Dahil expectation niya na sa taong ito makakahawak na siya ng milyones. Ang expectation ni Philip Salvador sa taong ito, makakahawak na siya, o sa susunod na taon makakahawak na siya ng bilyones. Dahil every year, tulad ng sinabi ko, tumatanggap po ng 3 billion ang mga senador sa bawat project na pwede nilang gawin. So, nawala at yung pera sana ay naging bato. So, ito ay talagang klaro din na karma kay Philip Salvador. So, eto pa, mayroon pang isa. Kilalang-kilala naman ho natin si Kibuloy, di ba? Si Kibuloy, kumpiyansa siya na mananalo siya. Dahil unang-una, ayon sa aking nabalitaan, kumpiyansa siya dahil nasa panig nila si Willie Revillame. Nasa panig nila yung kilalang taong ito. Di okay na. So nangampanya yung mga tao excuse me po, ni Kibuloy. So gumawa si Kibuloy ng iba't ibang mga sinasabi niyang nabuo niyang mga batas. Sabi niya nasa 70 daw na mga inilatag niyang programa o ilalatag niyang programa
kung sakaling siya ay mahalal bilang isang senador. So, siyempre, kumpiyansa din yung mga Duterte na mananalo talaga si Kibuloy dahil ang dala-dala nga ni Kibuloy sa kanyang pangangampanya ay pangalan ng mga Duterte. So, akala din ng mga Duterte dahil nga sa malakas sila, kahit pa may issue si Kibuloy, kahit pa rapist si Kibuloy, kahit pa manyaki si Kibuloy, mananalo pa rin si Kibuloy. So, expectation ni Duterte, mananalo yung best friend niya. So, dahil alam naman natin na sa panahong ito, tanggapin man natin siya hindi, kumikilos pa rin ang kapangyarihan ng Diyos. At ang Diyos ay gumagawa ng paraan para sa katotohanan. So dahil sa kalooban ng Diyos na hindi na gumawa pa ng kawalang-yaang kahayupan etong si Kibuloy at hindi na madagdagan pa yung kanyang mga magiging biktima, kalooban ng Diyos na matalo siya. So ngayon, nung nalaman ni Kibuloy na talo siya, kulelat siya, malayo siya, tila nawala na siya ng pag-asa. No? So, naisip niya na, teka, ba't ganito, ba't ganyan? At dito rin, sa pagkatalo niya, mga kababayan, sa totoo lang, dito mo rin lalong mapapatunayan kung ano at sino talaga siya. Bakit? Alam niyo sa totoo lang, kung talagang si Kibuloy ay son of God, hindi niya na kailangan makipagpartido sumali sa PDP laban eh. Kasi sabi niya, siya ay may kapangyarihan sa kanya ang mundo, sa kanya ang buhay natin, sa kanya ang espiritu natin. Kasi sabi niya, hindi duman sa kanya, hindi maliligtas. So sa kanya yung mga kaluluwa natin. So, dito mo lalong makikita at lalong pinahayag ng Diyos sa mga Pilipino na si Kibuloy na sinasabi at kinikilala ng mga Duterte na son of God ay pinakilala lamang ng husto ng Diyos na bula ang propeta. So dito, ipinakita ng Diyos sa mga Duterte na mas makapangyarihan pa rin ang Diyos kaysa sa kanila. So dito, pahiya ang mga Duterte sa harapan ng Diyos. Akala ng mga Duterte na walang kayang gawin ng Diyos. Akala nila dahil powerful ang mga Duterte, sila, may pera sila, magagawa nila ang gusto nila. Kasi yung expectation ng mga Duterte, alam naman natin, mayaman sila, mapera sila. So gusto nilang subukan yung kapangyarihan ng Diyos. So pinakita ng Diyos sa kanila na hindi porket mayaman ka Duterte, Sara, magagawa nyo na ang gusto nyo. So sa nangyaring ito kay Kibuloy, nagpapatunay lamang na isa siyang taong mapagpanggap, isang taong taksil, at isang taong walang kasing sama sa harapan ng Diyos. Dahil ginagamit niya ang Diyos para lamang sa pera, kapangyarihan, impluwensya o katanyagan. So ilan lamang ito sila na talagang kumbaga binuhusan ng o natabunan ng karma sa taong ito, no? So nagpapatunay lamang na kumikilos at Diyos para sa mga Pilipino. Dahil pag nanalo itong tatlong ito, sisiguraduhin ko sa inyo, kawawa ang mga Pilipino. Kawawa ang mga Pilipino, lalong-lalo na yung mga inosenteng Pilipino. So, ganun pa man, para sa akin, isa po itong aral o leksyon para sa mga Duterte. No? Dahil akala nila, lahat magagawa nila. So, kung nanalo man si Bato, si Bongo, huwag tayong kumpiyansa. Kasi masaya sila eh. Nanalo daw si Marcoleta. Sa totoo lang, dito tayo kay Marcoleta, singit natin ng konti. Alam natin na si Marcoleta din ay kasabwat ni Willie Revillame sa pagpapasara ng Channel 2. Ngayon, bakit nanalo si Marcoleta? Ganito po yan. Papaliwanag ko sa inyo. Halimbawa, ang botante ay nasa
nasa 100. Yan. Oh, okay. Yung 100 na yan, mga kababayan ko, hatiin natin. O, 50-50. Okay, 50-50. Siyempre sa pangangampanya, hindi maiwasan na may mga Pilipinong tumatanggap ng pera. No? So, nangangampanya. Doon sa 50% na hindi, ayaw kay Marcoleta, sa ayaw sa gusto natin, makukuha pa rin ngayon. Bakit? Kasi kaalyado nga niya yung mga Duterte na nakakaakit ng iba pang mga Pilipino. So, dahil sa bagamat ayaw nila kay Marcoleta, dahil sa gusto nila sa mga Duterte, ayun, bumoto pa rin sa kanya. Kumbaga, bilang konsiderasyon na lang, kailangan panalunin si Marcoleta para sa mga Duterte o para kay Sara. No? So, ito hinati ko na lang to pero sa totoo lang 30% lang ang may gusto o 20% lang ang may gusto sa mga Duterte para patas lang tayo dito. So ngayon di ba 50-50 yan, doon sa 50 na yon meron doong 20% o 10% na magagamit ni Marcoleta sa black voting. So dito pala 60 na. So kung wala yung black voting na yan, hindi po mananalo si Marcoleta. Sa totoo lang, nanalo si Marcoleta dahil sa black voting. So sa madaling salita, kung wala yung black voting na yan, talong-talo si Marcoleta. Ang problema lang kasi, pero siya yun pero sa totoo lang, kung wala yung black voting, sana nga, sabi ko, sana sa susunod, yung mga ibang mga congressman, tsaka yung alisin na nila, yung gumawa sila ng batas, na pagdating ng eleksyon, lahat ng membro ng Iglesia ni Manalo, tanggalan ng karapatan na bumoto. Sa totoo lang, kung ako Pangulo, isa lang batas ang gagawin ko unang-una. Tanggalan ng karapatan lahat ng membro ng Iglesia ni Manalo na bumoto. Dahil sila yung nagpapapangit, sila yung hindi maganda yung ginagawa nila. Kadalasan na binoboto nila o pinagkakaisahan nila na maluklok sa posisyon, yung pinagkakakitaan nila na kung saan mga membro nila ay kasabwat sa katiwalian ng politikong gahaman sa pera at kapangyarihan. Diba? So, pero tingnan natin dahil umiikot pa ang mundo. So, ganun pa man, salamat po sa mga kababayan natin na lagi po nating nakakasama sa bawat araw po na tayo po ay may tinatalakay dito po sa ating programang Reaksyon Mo, Bihirada Ko. Kaya muli po, tulad po ng sinasabi ng inyong lingkod, mabuhay po ang ating inang bayan, mabuhay po ang nagmamahal sa ating inang bayan. Maraming salamat po.